mga kapower puhunan, kahit nasa gitna ng papalawak na urbanisasyon, hindi nawala sa puso ng ating matulungin na farmer mula sa Imus na si Arnie Montinola. Kilala bilang isang production design specialist na may-ari at gumagawa ng mahusay na production designs sa mga kilalang tanghalan sa bansa at mga pribadong companies, ang pagmamahal niya sa farming at agriculture. Ngayong araw, makikita natin ang kanyang panibagong passion na nagtulak sa kanya upang makapag-contribute ng solusyon sa pangangailangan ng additional employment at murang supply ng mga gulay sa bayan ng Imus. Tayo pumunta sa panibagong kwentong Entrep, balikan natin ang nakakatuwa at awesome experience na maihahatid namin ang premyo ng ating kauna-anahang #Pusong Entrep winner mula sa bayan ng Maragondon, ang certified #Pusong Entrep Nanay Evelyn. Let us watch our recap of our previous episode. Binigyan niya po ako ng plano na para matupad ko po yung mga pangarap ko sa buhay, sa aking pamilya. Sa paliliit ng mga naghahanap buhay, huwag po kayong matakot. Subukan nyo din po. Kasi nung una po ako talagang natatakot sumali. Pero lakasan lang po ng loob yan. Go lang po tayo. Tuloy-tuloy ang laban. The transformation of agriculture farming into a thriving agribusiness-driven sector entails acquiring farming technologies, training in more innovative farming techniques, creating stable supply chains, establishing transport and agriculture infrastructure, investing in research and development, and securing reliable property rights regime. These activities can contribute not only to the diversifying and increasing the value of agribusiness outputs, but also the inclusive growth and rural development agenda of the Philippine government. Because of this, the agribusiness sector is positioned to largely contribute to the industrial development of the Philippine economy. Itinuturing na ang produkto sa sektor ng agrikultura ay susi para sa tagumpay sa karamihan dito sa ating bansa. Ang sektor ng agrikultura ay ang bahagi ng industriya na dapat pagtuunan ng pansin sapagkat ang pag-unlad ng ekonomiya ay nakabatay lamang sa pag-unlad ng nasasakupan nito. Ang sektor na ito ay pangunahing pinagmulan ng pagkain ng siyang tutugon sa pangangailangan ng mamayang Pilipino. Likas kay Arnie ang pagiging aware sa pangangailangan at sitwasyon sa kanyang paligid. Nakilala namin siya at nakita ang sinseridad na maiangat ang kakulangan ng kanyang mga kasamahan sa farming. Kaya't nang magbigyan siya ng pagkakataon ng dating mayor ng bayan ng Imus na si Honorable Emmanuel Maliksi na mabigyan ng lupang sakahin, lubos niyang pinagyaman at pinagsikapan ang mga teknikal na proseso ng pagtatanim sa kanya ring itinuro sa kanyang mga kasamahan at ibang miyembro ng mamayan ng Imus. Agriculture transcends mere occupation. It embodies a way of life rooted in human ingenuity and adaptability. By pushing the boundaries of what's possible, we have to envision a future where agriculture is not only a sustainable but also more efficient and resilient against challenges. Ako si Arnie Montinola, edad ko ay 62 years old, Batang Imus. Nagsimula yung business ko, actually bago pa lang, during the pandemic, nag-experiment ako sa bahay lang na ang damo tumutubo sa semento, lalo na sa lupa. So, eksperimento ko lahat kung anong klaseng mga medium of farming during that time. Bago pa lang, since nung mag-start ang pandemic natin, 2020, so doon ako nag-full blast, ngayon it's 2023, going to 3 years. Una, yung marketing. Nagiging problema mostly ng mga farmers, marketing. Ang presyo ng mga crops natin, biglang tataas, biglang bababa. Because of the seasonal cropping at natawag.
So yun ang unang-una kong naging malaking challenge sa akin, yung weather natin. No? Sa ngayon, na tumutulong sa akin yung ex-mayor ng Imus, si Mr. Emmanuel Maliksi. Ito yung kanyang farming ngayon, which about 2 hectares ang tinatanim ako dito sa Villa Emilia, Malaga, San Juan. Kumbaga isang kumpletong menu, pakpet. So lahat ng menu o recipe ng pakpet ay nandito nakatanim sa ngayon. But may dagdagan po doon, mga leafy vegetables, lettuce, pechay, mustasa, yung mga leafy vegetables, and some herbal. Kumbaga sa ano to, dahil kasi maliit lang ang volume na inaano namin, ang kinocultivate namin. No, dahil kasi nga nasabi ko kanina, problem is marketing. Maglalagay ako ng malaking volume, yung cost or yung market value isa baksak. So minsan doon nalulugi ang farmers. So we decided na sustainable cropping ang ginagawa namin dito, which is you can harvest daily supply, support. So talagang kumbaga meron kang ha-harvestin on a monthly basis. Sa ngayon, ang tumatakbong farming dito for 2 hectares kasi by hectare ang computation ng mga manpower. Ano? So I have about 10 farmers here na nag-cultivate. Well, yun nga, nagkakaroon sila ng work. Then sa mga buyers, they can buy fresh vegetables here, and organic pa. Hindi kami gumagamit ng mga any chemical or any pesticide dito, pesticide. No? So marami, bukod doon sa farmers, nakakasuporta rin kami sa mga nearby subdivision dito, ang mga walk-in buyers namin, which is regular yan. So yun ang naging malaking natutulong. Mas malaki, mas malawak na farming, at yung bang masuporta natin from the local group, which is Imus lang. Kumbaga, we can supply other nearby provinces dito in Manila. Madali ang ano niyan, ang ano ko sa mga farming. I try different kind ng nasabi ko na subukan ko lahat ng ibang klaseng technique ng farming. From ground farming to vertical farming, hydroponics, aquaponics farming. So lahat yan, pwede natin gawin. Yun nga lang, kung gagamitin natin to for marketing o for full business, medyo malaki ang mga cost, and yung profit on the market ay medyo hindi tayo stable. So everybody can work to the farming. Kahit sa simple backyard, makakagawa tayo. Makakadagdag support for our consumption, daily consumption. Bibigyan natin yung mga small group of farmers na ika nga from the local group. Alam ko may mga project, mga local organizations, no, mga munisipyo sa mga farmers, pero hindi nabibigyan ng yung mga small farmers, hindi nabibigyan ng suporta. So nangyayari kasi ngayon para bang solong kayod, no? Pagdating sa marketing, pagdating sa mga kailangan sa farming, fertilizers, seeds, no? Minsan hindi nabibigyan yung mga small farmers. Well, kumbaga sa unang i-establish nila para sa mga is marketing. Kung magtatanim ka, alam mo kaagad kung saan mo i-dispose. Hindi mo naman pwedeng lahat kainin, So kaagad yun ang unang inaano ng mga farmers, kung saan mo i-market. Establish mo muna yung market, pag may market ka na, tanim ka. Nakakaalis ng stress ang farm. Totally sa akin. Yun ang na-experience ko in my side, no? Kahit alam kong stressful na pag saan mo dadalhin kung gulay na yung na-test ko. Pero dahil na-establish mo marketing mo, nakakatuwa. Dahil ba yung inaani ko, may kumain. Parang yun ang nagiging inspirasyon ko na may kumakain nung aking tinanim. Yun, may nakinaba. Yun. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, ang patuloy ng paghihirap ng sektor ng agrikultura ay dahil sa kakulangan sa kasanayan at kalayaan patungkol sa teknolohiya at mga innovation. Dagdag pa rito, kaunti lamang ang suportang natatanggap ng mga magsasaka mula sa pamahalaan na siyang kahitnatnan ng pananatili sa mababang level ng agribusiness.
We also have additional announcements for our participants and future registrants. Sa mga contestants na hindi papalarin manalo during our weekly competitions, maaari pong makarry over ang inyong entry for the next batch of the competition. Just continue liking and sharing our video entry and don't forget to follow our social media pages. Bibigyan lamang kayo ng 3 consecutive tries to win. So continue liking and sharing your entries dahil ang video na may pinakamaraming likes and shares at the end of the season ay pwede pang manalo sa Grand Finals. Okay, so for our trivia number 1, the question is, kailan itinatag ang Imus at kailan nakalaya mula sa Cavite El Viejo na ngayon ay Kawit? Maya-maya po, i-reveal namin sa inyo ang pinakamabilis sumagot na winner sa ating unang trivia. Sa panahon ngayon, lalo na sa pagtaas ng presyo ng bilihin kagaya ng bigas, iba't ibang uri ng karne, isda at lalong-lalo na ang mga gulay na kinakailangan ng ating kalusugan. Sa kabila nito, di nawawalang ang likas ng pagiging madiskarte nating mga Pinoy. Ang ating creativity at lubos na pagmamahal sa mga bagay na makakabuti sa ating sarili at kapwa ay nangingibabaw, lalo na sa panahon ng mga adversities, mga kalamidad, at kagaya ng nagdaang pandemya. Bangon Pusong Entra. Gawin ang unang hakbang tungo sa kalayaan. Kalayaang pinansyal at kalayaan mula sa kahirapan. Salubungin ang panibagong bukas, harapin ang mga bagong hamon ng buhay. Makabagong ideya, Para sa kapakanan ng lahat ng uri ng industriya at entrepreneur, ay makakasama nyo kami at di magsasawang maghahanap at mag-promote ng awareness upang mabigyan ng pansin ang ating mga kababayan na nagnanais ng magandang pagkakataon upang maiangat ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pag-uumpisa ng maliliit at feasible na negosyo kasama ang kanilang dedication, perseverance at creativity na sasagot sa anumang uri ng problema sa pangangailangan ng bawat Pinoy. Para sa inyong mga comments, ano po ba sa palagay nyo ang unting-unting nagpapahina sa sektor ng agrikultura? So, just comment your answers below as well po, okay? Alright, so mahalaga po ba sa inyo or views sa amin pong babasahin at bibigyan din ng pansin. Alright. Mga kapower puhunan, tandaan, you are always free to join our discussions and kwentuhan. Just drop a line in our comment section below. Hit the love and like button na rin para naman patuloy namin ma-inspire at mabigyan kayo ng mga significant topics and stories. You can also subscribe on our YouTube channel. Huwag kalimutan na malaking tulong at suporta sa mga kapatid nating entrepreneur ang patuloy niyong pagsama sa amin para ma-uplift ang kanilang buhay. Alright, so bago po tayo sa trivia number 2, one more thing para dyan sa sumagot ng trivia 1, kailangan din po nyo na mag-share and like and follow our page as well po. So all you need is you need to share our page so that you can be part of our trivia. Kailangan nyo po yung may sharer badge, alright? Okay, so, ang second trivia natin ay, siya ay isang plant sciologist at agricultural chemist na kilala sa kanyang pananaliksik sa nutrisyon ng lupa at halaman. Kinilala siyang pambansang scientifico ng Pilipinas noong 1998. Alright, so all you need to do, remember guys, is comment your answers down below at bago matapos ang ating show, i-announce namin ang ating mga lucky trivia winners. Okay, so kaya tumutok lang kayo hanggang sa huli. But before that, shout out din po tayo sa
Kela Marlon Rocha, hi. Kay Renzel Bolatano. Kay Robin Alejandro. Okay, Trece Galardo. And then, shout out din kay Ink Speed Printing Needs. Hello po. Alright, so, napanood na natin at nakilala ang ating matulungin na farmer ng Imus. Naririnig din natin ang kanyang mga mahalagang point of views, goals, or adhikan sa pag-share ng kanyang talent at kakayahan para sa pag-angat ng buhay ng mga kanyang kapwa, magsasaka at imusenyo. Patunay niya rin siyang isang tunay na hashtag pusong entrep. Alright, okay. So, ito na po yung huling trivia natin, which is trivia number 3. Ready na ba kayo? Alright. Okay. So, food tourism promotion ng Imus, maliban sa mga kakanin, ano ang ulam na nagpakilala dito? Alright, yan yung nakaraan natin mga episodes, okay? So, comment your answers down below, alright? So, we will announce our winners at the end of our podcast, so just stay tuned for that. Okay, so, our dedication to entrepreneurs runs deep, driving our unwavering commitment to empowering micro-businesses and fostering meaningful relationships. As we journey forward, let us continue to walk and strive for a brighter and more sustainable tomorrow, strongly branded in purpose and in vision. Alright, so before we go to the tips, may mga questions po ba kayo? Or something? Or magpapa-shout out? Anybody? Okay. Alright, so our first tip of the day. Okay? Alright, ang pakikitungo ng maayos, patas at pagbuo ng magandang relasyon sa inyong mga customers ay ang pagpapanatili ng loyalty at ganap ng pagtangkilik di lamang sa inyong mga produkto o paninda, gayon din sa inyong brand. So what is it all about, right? Ito yung customized customer relations, right? Bakit ka bababalikan ng mga tao? Is it because masarap yung pagkain mo? Of course, masarap yung pagkain mo. But it's how you communicate sa mga customers mo. Are you friendly? Talagang sinasagot mo ba yung mga tanong nila? Kapag, for example, ito ba ay, like, for example, right? Kapag bibili ka ng, let's say, sabon. Pag bibili ka ng sabon, gusto mo din malaman kung ano ba yung meron siya. Hindi lang, ay, mura siya. Mamaya, iba na pala yung itsura mo paglabas mo ng CR, right? So, may mga questions yung mga customers mo na dapat mong talagang i-accept, right? So that they will know what exactly your brand is, right? So, yung customer relations is napaka-importante. Now, the next one is, aralin ang epektibong paggamit ng mga social media platforms para sa inyong mga promotions. So, that is social media marketing. Right? So, nag-social media marketing, meron din kaming IEC dati about social media marketing, which is, how to reach more people with your brand. So, you really have to know kung what does your consumer need, right? Saan mo ba sila makukuha? Sa Facebook ba, sa Instagram, or from TikTok or YouTube? Kasi 'di ba sa TikTok ngayon, meron na silang shopping page as well, right? Okay. So the third and final tip of the day would be consistency. Iba naman kasi ang maka-establish ka ng magandang consistency, di lamang sa inyong mga paninda at presentation, kundi pati na rin sa relasyon at pagbibigay ng halaga sa inyong brand at customers. Dito mo maipapakita sa kanila ang sincerity mo. Di lamang kumita, kundi makapaghatid ng magandang serbisyo o solution sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Okay. Ang example natin dyan, yung consistency, is for example, di ba, pag kumakain ka sa labas, right? Di ba, meron mga ibang stores na nagsasabing, free rice, right? May free extra rice ka. Pero, the first time na kumain ka dun, masarap. Masarap siya. Pero the next time na gusto mo nang bumalik,
hindi naluto yung kanin mo. Or for example, half-cooked na siya. So, hindi siya consistent. Kailangan mo, kapag yan yung unang impression mo sa customers mo, you need to continue that impression. Kung masarap, bumabalik sila dahil sa sabaw mo, mas galingan mo pa. Consistency is the key para malaman ng mga tao na this person is really dedicated on their business. Na talagang hands-on siya. Okay? So, alright, that is our tips for today. Now, sino yung mga winners natin? Sino ba ang winners natin? Okay, thank you so much. Alright. Sila yung... Okay, so ito po, yung mga nanalo po natin ngayon, sila po yung may share badge and naka-follow sa ating page. Alright, so remember, sa next episode natin, you need to follow and share our live as well so that you can be part of the trivia. So, ang number 1 winner natin is si Lean Dom. So, congratulations kay Lean Dom. Wala naman palakpak dyan. Okay, so for our number 2 winner, it is Renzel Bolotano. Right. Okay, so for our number 3, we have Robin Alejandro. All right, thank you so much. Okay, congratulations everyone, all right? So don't forget, on our next episode, we will have trivias again. And all you need to do is follow, like, and share so that you can participate to our trivia. Okay, so this has been your host again, Julia, na nagsasabing sa Puhunan Power, may superpowers ka. Now, thank you for joining us today. Kita-kits po tayo sa susunod na mga episodes. Remember to follow, hit that like button sa aming Facebook page at mag-subscribe ng YouTube channel. Ang bawat pag-like mo sa aming mga social media accounts ay malaking tulong suporta at pagkakataon para sa mga micro-businesses sa bansa. Maraming salamat dito sa Puhunan Power at #PusongEntrap. Panalo ka!